In this video, sasagutin natin lahat ng mga tanong nyo tungkol sa pagpasok ng Binance officially dito sa Pilipinas. Pag-uusapan din natin yung allegations against blockshoals. Ito yung blockshoals na to, ito yung local partner ni Binance. The reason why nakapasok si Binance dito sa Pilipinas is because of blockshoals. And right now, meron tayong FUD or allegations against blockshoals. Okay, so bibigyan ko muna kayo ng context kung paano ba nakapasok si Binance dito sa Pilipinas. So si Binance nakipag-partner sa isang Philippine registered company sa SEC. Ang tawag doon ay blockshoals. Hindi ko alam kung si blockshoals ba nakipag-partner kay Binance or the other way around. Tapos si SEC naglabas siya ng framework. Ang tawag sa framework na to ay Stratbox. Isipin mo lang para siyang experimental na pwede kang sumali dyan and pwede kang makipag-experiment kung ano ba yung dapat i-regulate, ano ba yung hindi. Kumbaga, testing phase to ng SEC pagdating sa mga crypto exchanges. So si blockshoals kasama siya sa Stratbox. So ang ibig sabihin ba nun, officially licensed na ang Binance dito sa Pilipinas? Hindi po, no. Ang officially licensed ay si blockshoals. At si blockshoals nakipag-partner sa Binance. Ngayon naman sasagutin naman natin yung mga tanong nyo tungkol dito sa Binance Philippines. Ano bang mga changes na mangyayari, no, pag nag-officially launch na sila dito? So isa sa madalas ko nakikita ang tanong is, pwede na ba natin siyang i-access ngayon? So as you may know, 2 years ago, na-block ang Binance dito sa Pilipinas. So pag itatry mo siyang puntahan sa website nila, binance.com, niblock siya ng whether it's Globe, Converge, lahat ng mga ISP or tinatawag na Internet Service Provider, blinak yung website nila. And hindi mo na rin sila ma-download sa App Store or sa Play Store. So pag search mo yung Binance, walang lalabas na Binance app doon. And ngayon, pwede mo na ba siyang i-access? Yes, but, okay, ito, may but pa dito. So pag pumunta ka sa Binance.com ngayon, depende sa ISP mo, whether it's Globe, Converge, PLDT, isa dyan ay ma-access mo na. I think that's PLDT. I'm not sure sa Globe or sa Converge kung pwede na. As of this time, alam ko sa PLDT pwede na. Pag pumunta ka sa Binance.com, masiswitch ka sa Binance.com pero parang Philippine version na. Ang theory ko dyan, baka mahaba-habang proseso yan para ma-lift ulit, para pwede na ulit natin ma-download sa App Store, Play Store. But sa ngayon, hindi pa pwede. But eventually, I'm 100% sure makikita ulit natin yan soon. Ngayon, ang tanong mo naman is, paano kung meron ka ng account sa Binance, no? Nag-register ka na before, way before pa, ano mangyayari sa account mo pag meron ng Binance Philippines? So don't worry, kung ano man yung existing account na ni-register mo before, yun pa rin ang gagamitin mo for Binance Philippines. Wala kang kailangan baguhin. Yung mga funds, yung USDT mo, yung Bitcoin, Ethereum mo sa account mo ay nandyan pa rin yan. Ngayon, ang tanong mo naman, magkakaroon ba ng difference ang Binance Global at sa Binance Philippines? So itong question to, medyo complicated to, but susubukan natin sagutin tong tanong na to. So first of all, pag pumunta ka sa Binance.com ngayon, ang ginagamit mong Binance is global. So lahat ng mga products nila, features nila like spot, staking, futures trading, US stocks, commodities, trading, lahat yon ay accessible ngayon sa Binance.com. But uulitin ko, hindi pa talaga officially launch. No, officially announced pa lang yung nakita natin a few days ago. Pero hindi pa talaga officially launch ang Binance dito sa Pilipinas. So may makikita pa tayong changes. So one thing for sure ay yung Binance na ma-access natin dito ay curated na for Philippine users. So isipin mo, kung meron kang Grab app, no, pag pupunta ka sa ibang bansa, does it mean kailangan mo pa mag-download ng Grab for, let's say, Grab for Singapore, Grab for Thailand? Hindi. Yung existing Grab app na ginagamit natin sa Pilipinas, yun pa rin ang gagamitin natin doon sa Singapore or sa Thailand. Pero ang mangyayari, kung mapapansin mo, yung interface ng Grab, yung mga features ng Grab ay mag-iiba. Ganon din ang mangyayari sa Binance Philippines. But I think it's safe to say kung ano man nakikita natin mga features or products na ino-offer ng mga local exchanges like PDAX at coins.ph, yun din ang makikita natin sa Binance
Binance.ph. Sabihin natin Binance.ph para mas mabilis natin maintindihan. So probably baka wala tayong P2P, probably wala tayong additional staking, probably hindi lahat ng mga tokens ay makikita natin sa Binance.ph, probably wala tayong futures trading or mas tinatawag na derivatives futures or derivatives trading. But here's my theory, no? Hindi to confirm, no? Theory ko lang to. So ang Stratbox, katulad ng sinabi ko na, it's like a experimental stage, it's like a testing phase, no? So I think feel ko willing si SEC na payagan ng Binance or payagan yung blockshoals na magkaroon ng mga ganitong klaseng features kasi nga it's in experimental. Titignan muna nila kung if it's something na maybe legal, if it's something na kaya nilang i-regulate, then baka makita natin itong mga features na to. Kasi hindi nagme-make sense for me kung bakit papapasok sa experimental stage ng SEC kung ano yung existing products na meron sa mga local exchanges, yun din naman nung ite-testing, diba? Hindi na make sense. Kumbaga, may final product na, tapos sa testing phase, kung ano yung final product, yun din ite-test mo, hindi nag-make sense. Syempre, kailangan meron kang may additional features, diba? Additional model or additional upgrade doon sa product na yun para maging final product 2.0 siya, diba? So for me, may chance na may makita tayong futures trading dito sa Binance.ph. One feature na tingin ko ay medyo malabo is yung P2P. So ang P2P, kung di nyo alam, ito yung pinaka main way natin para makapag-withdraw at mag-deposit ng pera dito para makapag-start mag-trade. Karamihan, majority of users na nagtitrade sa mga exchange na to ay dumadaan sa P2P. Kasi dito sa P2P, doon ka magpapalit from Philippine pesos to USDT or USDC and vice versa. Pero huwag kayong mag-alala, kung sakali man hindi available ang P2P sa Binance.ph, meron namang alternative way and probably baka mas pabor pa yon sa inyo. So ang mangyayari, pwede na tayo bumili ng PHP or pwede na tayo mag-swap from PHP to USDT or vice versa directly sa mismo na sa Binance. So mangyari, magde-deposit ka na maybe sa GCash, via GCash or via bank transfer ng PHP, diretso na sa Binance. Hindi mo na dadaan sa isang merchant or sa isang user, no? Diretso na deposit mo sa Binance and doon para kang bibili ng Bitcoin, di ba? Usually pag I don't know if familiar kayo sa pag-trade ng crypto na, no. So usually pag magta-trade tayo whether sa spot or sa futures, no, meron ko na rin USDT/BTC pair, di ba? So ang mangyayari, magkakaroon na rin tayo ng spot trading for PHP/USDT. Makikita mo na to sa ibang local exchanges. As far as I know, sa coins.ph meron na. It's PHP/USDC pair. So magde-deposit ka ng PHP sa coins.ph and then ibebenta mo yung PHP mo pang bilhin ng USDC. So parang makita mo may open order book din, no? May buy and sell. Now, ang next question naman is ito yung I think kinakatakutan ng mga tao, no? Which is fees, no? Itatax na ba tayo ng government pag gumamit na tayo ng Binance.ph? Mas magiging mataas ba ang trading fees natin dito kasi regulated na siya? Honestly, hindi kita masasagot dyan, but feel ko kung ano man yung existing trading fee ng coins.ph or ng PDAX, I think nasa ganung level lang din tayo or probably mas magiging competitive ang Binance. Kasi si Binance, alam niyo naman, that's the number 1 global exchange. Mas malaki ang capital nila, so mas high ang tolerance nila na, nag-ooperate sila at a loss for a long period of time. Okay lang sa kanila yon kasi malaki naman kinikita nila up to a point na kaya nila or up to a point na makakain nila yung market share ng coins.ph or PDAX. No, that's the business model ng mga ibang businesses ngayon, no, kung malaki ang capital mo. Like for example, Pick Up Coffee, sobrang bilis na mag-expand, sobrang baba ng presyo nila kasi gusto nilang kainin yung market share ng
coffee industry dito. So nag-ooperate sila probably ilang years na at a loss. Okay lang sa kanila, kasama yun sa plano nila. So I think ganun din possible ang gagawin ni Binance.ph dito. Kung ano man yung fees ng local exchanges na natin ngayon, most probably baka ganun din yung fees ng Binance.ph or probably mas mababa pa kung gusto nila maging competitive. So ano pa yung makikita natin changes dito sa Binance since magiging regulated na sila dito? Isa sa mga nakikita ko is, alam niyo yung pag maggagawa ka ng account sa bangko, no? BPI, BDO, deposit ka ng pera doon, di ba insured yung bank mo ng at least I think 500,000 pesos. So just in case nag-bankrupt yung bangko mo or I don't know, na-hack man or na-exploit, basta nawala yung pera mo, insured ka na, protektado ka ng SEC, protektado ka ng government. Kung ano man yung magkano nawala mo, ibabalik yun sa inyo. So I think dito sa Binance.ph, ganun din ang mangyayari. If in case something na like, na-hack, nawalan ka ng pera sa Binance, protektado ka na rin ng government or ng SEC. Okay, so quick recap lang natin bago natin pag-usapan yung mga allegations o yung FUD against blockshoals and Binance, okay? So, kung di mo pa ma-access yung Binance.com mo, most probably naka-block pa sa ISP mo, but eventually mawawala yan. Same goes for App Store, Play Store. Kung sa ngayon di mo pa siya nakikita sa Android mo or sa phone mo, eventually malilift din yan. We'll just have to wait. Okay? So, kung meron kang existing account sa Binance, yun pa rin gagamitin mo, hindi mawawala yung funds mo, sila na bahala magmamigrate yan sa Binance.ph. Kung meron kang kung meron kang Binance na app, yun pa rin ang gagamitin natin. Wala tayong kailangan download ng Binance Philippines app, walang ganon. Kung ano yung dinownload natin o yung ginagamit natin Binance app before, yun pa rin ang gagamitin natin. Lahat ba ng features ng Binance Global ay makikita ba natin sa Binance Philippines? Most likely hindi. May mga iba dyan na hindi inaalaw ng SEC. So, we'll see. Hindi natin masasagot yan. Okay, so pag-usapan naman natin yung allegations o yung FUD against blockshoal and Binance. Actually, isa lang naman yung allegation, but it's a serious allegations. Okay? So si blockshoal, again, it's a Philippine registered company sa SEC, and yung mga major shareholders nito o yung mga owners nito ay nakalink kay Martin Romualdez. Okay? Dito na tayo pumapasok, no? May pagka-politics na. So alam naman natin, allegedly, malaki ninakaw ni Martin Romualdez, nagma-money laundering daw, ganyan, okay? So ang fund dito is, baka ginagamit si Binance or yung blockshoals pang money launder ng mga maleta nga daw, allegedly, ni Martin Romualdez. Kumbaga, naglilinis ng pera, dadaan nila sa Binance, okay? Kasi si blockshoals, yung mga major shareholders nito, yung mga personality na yun, ay shareholder din sila sa mga companies na pagmamay-ari ni Romualdez. Doon nagkakaroon ng link, okay? So mga founders, mga shareholders ng blockshoals, founder or shareholder din sila ng mga ibang companies na nandun din si Martin Romualdez. So nagkakaroon ng link, nagkakaroon ng FUD or nagkakaroon ng mga haka-haka na baka gamitin nga as for money laundering yung Binance, kaya nila pinapapasok yung Binance or kaya nakipag-partner si blockshoals sa Binance. So yun lang naman nakikita kong one and only allegation against blockshoal, no? Lumabas yan sa mga ibang news media outlet and other crypto news page sa Facebook. Here's my opinion naman about that. So I think it's worth to be investigated itong mga to. Tingnan natin mabuti, meron ba talagang nangyaring abutan ng pera, kung kaya nakapasok si Binance o kaya nakipag-partner si blockshoal sa Binance. I think kailangan natin tignan mabuti yan kasi alam nyo naman, no, yung mga maleta yan, allegedly yung mga maleta na yan, pera natin yan, pera ng taong bayan yan, no? Tax natin yun, no? So serious yan, dapat natin tignan. But again, here's my opinion, no? Kung ako si Martin Romualdez at gusto ko maglinis ng pera, kaya ko naman siya gawin way before pa no? Hindi ko naman kailangan antayin pang ma-regulate si Binance para ako makapag-launder ng pera. Kasi pwede ko naman gawin yung
yung before pa, diba? Change lang ako ng DNS. Gagamit lang ako ng VPN para ma-access ko yung Binance. At meron pa tayong mga ibang exchanges dyan na medyo dubious, medyo sketchy, kung saan yung mga ibang crypto exchanges hindi mo kailangan magpa-KYC, hindi mo kailangan magpa-verify. So kung ako si Martin Romualdez, pwede ko naman doon ilipat doon yung pera ko, i-convert yung pera ko from PHP to Bitcoin, let's say, di ba? Or pwede ko rin naman idaan sa casino, online gambling, di ba? And marami nangyayaring money laundering dyan sa pagkakaalam ko, no? Pwede rin natin niya idaan sa, sa mga offline, kung ito sa mga, marami kasing siguro hindi nyo alam, may mga tao na ang talagang pinagkakakitaan na lang sa crypto ay through buy and sell lang ng USDT and Bitcoin and dun sa local currency. Kumbaga P2P pero offline. May mga ganong klaseng tao. Etong mga offline na to, malalaking amount yung transaction nila. So kasi ako si Martin Romualdez, hahanap lang ako ng isang taong ganun na may malaking hawak na Bitcoin. Abot ko sa kanya yung maleta, sasend niya yung Bitcoin ko na kasi binayaran ko na sa wallet ko, and then gagamitin ko yung Tornado Cash. If sa mga hindi nakalam ko yung Tornado Cash, kumbaga, di ba sa blockchain natatrack natin kung saan pupunta yung mga pera, no? Kung ako nag-send ako ng Bitcoin sa isang tao, kitang-kita niyo yun, makikita niyo yun sa blockchain. So si Tornado Cash, ang gagawin niya, guguluhin niya yung transaction para mahirapan kang i-track. So yun yung purpose ng Tornado Cash. So pwede yang gamitin yun. Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, bibili ako ng Bitcoin, abot ko yung maleta doon sa taong yon, yung Bitcoin ilalagay niya sa wallet ko or sa ibang exchange na walang verification, walang know your customer, and then ako, yung Bitcoin na nakuha ko from maleta, naging Bitcoin na, pwede kong iabot yun sa isa kong friend sa ibang bansa, send ko sa kanya, tapos siya, i-withdraw niya, ipapalit niya into USD or ipapalit niya into Euro or any other currency. So ganun, 'di ba? Or pwede yung Bitcoin ko, pwede ko siyang ilagay sa isang online or crypto casino. Then, doon ko lilinisin yung pera, lalaroin ko, blackjack man ako, baccarat man ako. After noon, withdraw ko, lipat ko sa exchange, and then, tapos ganun, gagawin ko ng USD, di ba? Parang dadalo dito ako sa P2P. So, my point is, kung ako si Martin Romualdez, hindi ko nga kailangan antayin pang itong blockshoals approval ng SEC, itong stratbox na to. Kung gusto ko talaga linisin yung pera ko, kaya ko na siyang gawin a long time ago pa. So for me, hindi nagme-make sense sa akin yung conspiracy na kaya nangyayari itong mga to na approve yung Binance is because ima-money laundering ni Martin Romualdez tong mga maleta na to through dito. But I think it's worth looking at kung may nangyari bang, connection or behind the table or behind the door, kaya na-approve or kaya si Binance yung pinili o kaya bakit si blockshoals nag-apply sa stratbox. So yan yung mga siguro I think worth i-investigate. But as for the conspiracy na kaya nangyari ito lahat is because kailangan ni Martin Romualdez ng way para ilinisin yung pera niya, kaya siya gumawa ng ganito, kaya na-approve to. I don't think nag-work yung ganun, no? I don't think nag-make sense yung ganung conspiracy. Right now, so Binance ang ginagamit ko and also OKX din. Again, nasa sa inyo naman kung ano yung gusto nyo gamitin exchange. Mas magiging compliant, mas magiging legal na regulated na ang Binance. Yun yung magiging biggest difference. If wala ka pang account sa Binance, meron akong code kung saan makakatipid ka because that's 20% off lifetime discount sa trading fees. So kung magkaroon man ng tax ang pagtitrade natin, at least kahit papano meron kang 20% discount. So leave ko na yung link sa description. So this is available for new and existing users na matagal nang hindi active yung activity nila sa Binance or matagal na lang hindi ginagamit yung Binance account nila. So pwede mong gamitin yung link na yun, na ililive ko na yung link sa baba. So pag nag-login ka, meron kang pop-up window or na sinasabi na gusto mo bang i-bind yung account mo sa code na to, which is bonus 20 off. Alright, so pag mag-register ka ng Binance account,
lagay mo, input mo yung sa referral code, bonus 20 off, then meron kang lifetime 20% off sa training fees. So yun lang, I hope nakatulong tong video. So subscribe, like, share, and share this video. Yun lang, thank you, bye bye.